Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Den of Thieves 2, Pantera. Give it a shot. Hold on! Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang grupo ng mga magnanakaw na kilala bilang Panthers. Nakasalukuyang nasa Antwerp International Airport, nagpaplano silang nakawin ang isang pulang diamante mula sa isang malaking gusali. Samantala, makikilala naman si Giovanna, isa sa mga miyembro ng gang na nagpanggap bilang flight attendant. Nagawa ni Giovanna ang makahanap ng pribadong kwarto at doon ay nag-install ng mga gadget para sa kanilang surveillance. Samantalang ang natitirang miyembro ng grupo ay nagtago sa dalawang kotse sa loob ng isang container at nagmaneho papunta sa gusali habang nakasuot ng uniforme ng SWAT. Nang malapit na sila, naghagis sila ng smoke bomb, pinaril ang mga kamera at tinalian ang mga taong naroon. Pagkatapos, hinanap agad nila ang target at sinunog ang kandado nito para mabuksan. Package in hand, exiting. Nang makuha na nila ang tamang package, mabilis silang bumalik sa kanilang mga kotse dahil nagsimula nang dumating ang mga security guard. Nagkaroon ng habulan, ngunit pinaghandaan na ito ng grupo, kaya't nang makahanap sila ng tiyempo, ang kanilang mga kotse ay nagtago muli sa isang container at ito ay dinala ng isang truck na nagpapanggap ng mga kargamento. Samantala sa Los Angeles, makikilala ang pulis na si Nick. Makikitang may matindi itong pinagdadaanan habang tinatanggal ang kanyang wedding ring. Winasak nito ang lahat ng mga gamit sa banyo matapos mawala sa kanya ang lahat dahil sa kanyang diborsyo. Nang mga sandaling iyon, nagpasya siyang pumunta sa isang bar para uminom. Ilang sandali pa, naagaw ang kanyang atensyon ng balita tungkol sa pagnanakaw sa airport na agad niyang nahulaang gawa ito ng grupong Panthers. Nang gabing iyon, hinanap niya si Holly, ang byuda ng isang yumaong miyembro ng Panthers. Pumasok siya sa kotse nito at sapilitang pinasundan ang isang sasakyan papunta sa daungan, kung saan pumasok ito sa isang container van. Tinanong ni Nick si Holly kung saan pumunta ang Panthers at kung saan itinatago ng mga ito ang pera. Ngunit bago sabihin ito ni Holly, nagpakita ito ng interes sa pera. Gusto nitong mapunta sa kanya ang kalahati ng pera at kung hindi papayag si Nick, ipapadala nito ang isang video sa kanyang mga anak na magkasama silang gumagawa ng hindi maganda. Wala namang nagawa si Nick kundi pumayag at sinabi ni Holly na nasa isang bangko sa France ang mga pera. Samantala sa France, nagpaplano na ang grupong Panthers ng kanilang susunod na hakbang. Dito ay makikilala natin si Donnie, isa sa mga miyembro ng Panthers. Magpapanggap ito bilang isang diamond dealer habang ang kanyang grupo ay magpapanggap bilang mga promoter na kasali sa isang darating na festival. Samantala, ipinakilala naman ni Giovanna si Donnie kay Chava, ang asawa ng bank manager na pinagnakawan ng pulang diamante. Pagkatapos, dinala siya ni Chava sa World Diamond Center at tinandaan ni Donnie kung saan matatagpuan ang bawat kamera at mga galaw ng mga gwardya. Binigyan din si Donnie ng sarili niyang opisina para bantayan ang kanyang inventaryo, ngunit tinanggihan siyang bigyan ng vault box dahil lahat ay puno na. Possible to lease one of the vault boxes. Oh, I'm sorry, not possible. Currently all the vault boxes are fully booked. Sa kanilang pag-alis, sinabi ni Donnie kay Giovanna na kailangan nilang makahanap ng paraan para makapasok sa mga vault. Lingid sa kanilang kaalaman, may matang nakamasid pala sa kanila. Sa ibang eksena sa Italia, nalaman ng mafia na si Octopus na ninakaw ang kanyang pulang diamante at ipinadala ang kanyang mga tauhan para hanapin ang mga ito. Makalipas ang ilang linggo, sinama ni Chava si Donnie sa isang appraiser at nakumpirma na totoo ang mga pulang diamante. May tracker na nakatago sa package, ngunit sa gulat ni Donnie, itinapon ito ni Chava sa isang tasa ng kape bago nag-alok ng mas mababang halaga kaysa sa tunay na halaga ng mga diamante. Dahil kailangan ni Donnie na hindi siya magsalita, tinanggap na nito ang alok niya.
Bumalik ang dalawa sa bangko at tinapos ang kanilang transaksyon. Pagkatapos ay pumunta si Donnie sa headquarters ng kanyang grupo para pag-usapan ang plano. Binigyan ni Giovanna ng SIM cards ang lahat at ibinigay ang kanilang mga papel ayon sa kanilang kakayahan. Habang nakatingin sa mapa, napagtanto nila na kulang pa sila sa maraming impormasyon kaya kailangan ni Donnie na magsaliksik pa. Ang unang hakbang ay maghahanap ng ligtas na ruta ng pagtakas malapit sa border ng Italia na walang mga kamera. Nang hapong iyon, tumating si Nick sa France at nakipagkita kay Detective Hugo na matagal nang nag-iimbestiga sa grupo ng Panthers. Pinag-usapan nila ang mga detalye ng mga kaso at napagkasunduan nila na iisang grupo lamang ang mga ito. Ipinakita naman ni Hugo kay Nick ang mga footage ng kamera ng bangko at na-excite si Nick nang makita niyang muli si Donnie. Ngunit nagpanggap siya na hindi iyon ang taong hinahanap niya at saka umalis. Nang gabing iyon, pupunta ang Panthers sa isang bar at nakipagkaibigan si Giovanna sa isang bank card habang nag-i-install ng app sa kanyang telepono na magbibigay ng access sa grupo sa device. Samantala, pag uwi ni Donnie, nakita niya si Nick na kumakain sa isang lamesa. Lumapit siya dito at umupo habang kinukuha ang kanyang baril. Agad namang itinulak ni Nick ang mesa bilang distraction at agad na inagaw ang baril nito sabay tutok kay Donnie. Maya-maya ay sinabi ni Nick na pagod na siya at ayaw na niya. Lumalabas na matagal na silang magkakilala at silang dalawa ay matagal na ring magkaibigan. Ang ibig sabihin ni Nick ay pagod na siya sa pagiging pulis dahil kahit nagtatrabaho siya ng maayos ay hindi naman siya nakakatanggap ng anumang gantimpala. Kaya ngayon ay nais niya nang sumapi sa Panthers at nakawan ang bangko. Nalaman din ni Donnie na natanggal si Nick sa trabaho, ngunit dahil pinagbantahan siya ni Nick na dadalhin siya kay Hugo, walang choice si Donnie kundi ipakilala siya sa grupong Panthers. Kinabukasan, dumating sa France ang mga tauhan ni Octopus at nakipag-usap sa mga lokal na kriminal para mag-imbestiga. Nakuha nila ang isang video ni Donnie at nalaman na siya ang huling tao na nakita ng Diamond Tracker. Samantala, ipinakilala ni Donnie si Nick kay Giovanna habang pinapanood sila ng ibang miyembro ng grupo mula sa di kalayuan. Matapos ang pag-uusap, sinabi ng mga Panthers kay Giovanna na nagdududa sila kay Nick dahil dating pulis ito. Ngunit pinunto ni Giovanna na siya ang susi para makapasok sa vault. Pagkatapos, kinumbinsi naman ni Donnie si Chava na mag-rent ng space sa vault na sinasabing may darating na inventaryo. I like the idea of keeping it in the office. I was wondering if I can rent space in one of your vault boxes. Nang gabing iyon, nagkita ang buong grupo ng Panther sa isang bar at kailangan ni Nick na uminom ng mga illegal na bagay para patunayan na lumalabag na siya sa batas. Pagkatapos, sumayaw siya ng malapit kay Giovanna na ikinigalit naman ni Marco, isa sa mga miyembro ng grupo dahil sila ni Giovanna ay dating magkasintahan. Sinabihan ni Donnie si Nick na tumigil na kung hindi ay magkakaproblema siya, ngunit hindi pinansin ito ni Nick at patuloy na hinawakan si Giovanna. Maya-maya ay galit na pinaghihiwalay sila ni Marco at sinuntok si Nick na nagdulot ng away. Habang nag-aaway ang dalawa sa sahig, gustong pigilan ni Donnie ang away, ngunit hinadlangan naman siya ni Vok kaya't nag-away din sila. Dumating ang mga security at pinalayas ang buong grupo. Dumating din ang mga pulis at mabuti na lamang at nakita ni Hugo si Nick bago sila pinakawalan. Habang pauwi na sina Donnie at Nick, bigla silang hinuli ng mga Italian mafia at ipinasok sa kanilang kotse. Kinabukasan, nagising sina Nick at Tony na nasa isang bangka habang sila ay nasa gitna ng dagat. Sinabihan sila ng mga Italiano na kunin muli ang mga pulang diamante kung gusto nilang mabuhay pa. Pagkatapos ay sabay silang itinulak sa tubig. Habang papalayo ang bangka, ipinaliwanag ni Donnie kay Nick na hindi niya alam na ang mga pulang diamante ay pag-aari pala ng mafia. Walang choice ang dalawa kundi lumangoy pabalik sa Pampang kung saan sinabi ni Nick na aatras na siya sa pagnanakaw dahil ayaw niya ng gulo sa mga Italiano dahil ito ay napakadelikado.
Makalipas ang ilang oras, habang nasa balkonahe si Nick at tinitignan ang mga gwardya, biglang tumawag si Donnie at kinumbinsi nitong sumali muli sa pagnanakaw. Dahil sa pamimilit ni Donnie, pumayag si Nick at nakipagkita sa buong grupo. Nalaman din niya, umalis na pala sina Marco at Vuk sa grupo. We're only two boyfriends. They're out. Matapos takpan ang ulo ni Nick, dinala siya ng grupo sa kanilang headquarters para pag-usapan ang kanilang plano. Ang bangko ay may 127 na kamera, kaya't kailangan nilang bumaba sa vault ng may perpektong timing para makagalaw ng hindi nahuhuli. Pagbalik sa headquarters, pinag-aralan nila ang mga device na kailangan para sa heist, tulad ng reflector para ma-disable nila ang mga kamera. Binigyan ni Giovanna si Nick ng isang espesyal na jacket na kayang mag-record sa lahat ng direksyon, at sa pagkakataong iyon ay muli na namang nagtangka si Nick na diskartehan siya, ngunit muli siyang tinanggihan nito. Pagkatapos, pumunta sina Donnie at Nick sa bangko para i-deposito nila ang mga inventaryo. Dinala ni Chava si Nick sa vault at na-record ng kanyang suit ang lahat ng detalye ng security ng bangko, tulad ng posisyon ng mga kamera at uri ng metal na ginagamit sa mga pinto. Habang inilalagay ang mga inventaryo sa vault, nalaman ni Nick ang lokasyon ng mga punang diamante at ibinalita niya ito kay Donnie. Samantala, nakipagtulungan naman sina Marco at Vuk sa isang gang na kilala bilang The Tigers para makapagiganti sa dati nilang grupo na Panthers. Sa ibang eksena, nagprint naman ng 3D na maskara ang grupo at nilagyan ng disguise ang kanilang sasakyan, habang inaaral ni Nick kung paano sirain ng isang digital lock gamit lamang ang spray. Pagkatapos, bumalik siya sa bangko at nagpanggap na may kailangan si Donnie mula sa kanyang vault. Ginamit niya ang spray sa kanyang bibig para magmukhang gamot ito. Nang madistract ang ibang tao, agad niyang ginamit ito sa sensor vault. Samantala, ng gabing iyon, ang buong lungsod ay nanonood ng pinaka-aabangang soccer match. Kabilang din ang mga gwardya ng bangko ang nag-aabang sa larong ito. Sa kabilang banda naman ay naghahanda na ang Panthers para sa gagawing pagnanakaw, habang ang Tigers ay kumuha na rin ng kanilang mga armas at tinipon ang kanilang mga tauhan. Nagtago naman si Giovanna sa isang gusali malapit sa bangko para bantayan ang mga kamera at security system, samantalang ang mga kasamahan niya na sakay ng kotse ay nagpunta sa parking lot ng katabing gusali, habang si Donnie naman ay nagsuot ng maskara na kamukha ng manager para makadaan siya sa camera scanner. Binulag ng ilaw ng kotse ang kamera, kaya nakapasok ang grupo ng hindi nahuhuli at nakarating ng hagdan ng walang nakakakita. Pagdating nila sa pinto, sinira nila ang kandado gamit ang isang maliit na drill at mabilis na umakyat sa bubong. Gamit ang isang metal bar, tumawid sila sa pagitan ng mga gusali at nakarating sa bubong ng bangko. Habang ina-update sila ni Giovanna sa mga camera loop, sinira ng mga lalaki ang isa pang kandado at naghintay ng tamang oras para bumaba. Tuwing malapit na silang mapunta sa view ng camera, sinasabi ni Giovanna na huminto at maghintay hanggang sa makadaan ito. Sa huli, nakarating sila sa isang elevator at pilit na binuksan ang pinto at maingat silang bumaba. Habang ginagawa nila ito ay ilang segundo na lamang ang natitira, mabuti na lamang at nakapagsara ang elevator bago sila mapansin ng kamera. Pagkatapos ay ginamit nila ang reflector para makatawid sila sa koridor at sa wakas ay nakarating na sila sa vault. Sinimulan nilang buksan ang lahat ng mga kahon at ninakaw ang lahat ng mahalagang bagay. Nakaramdam naman ng kaba at inis sina Nick at Donnie dahil hindi nila mahanap ang mga pulang diamante. Samantala, ng mga sandaling iyon, natalo ang soccer team ng manager ng bangko, kaya nagpasya siyang bumalik na sa gusali. Nakita siya ni Giovanna sa mga kamera at agad na binigyan ng babala ang mga kasamahan na tumigil na sa pagbubukas ng mga kahon at magsimula ng maglagay ng mga importanteng bagay sa kanilang bag. Ayaw namang umalis ni Donnie nang wala ang mga pulang diamante, at pagkatapos ng matagal na paghahanap, natagpuan niya ang mga ito.
Nagmadali ang grupo na magtago sa elevator shop kaya nang makarating ang manager sa vault, nakita niya itong sarado at umalis ng walang anumang hinala. Nang makaalis na ang manager, sinimulan na ng grupo ang pag-akyat sa elevator shop at palaging naghihintay sa camera loop. You're green at Corona. Sa huli ay ligtas namang nakaakyat ang lahat ng grupo, pati na rin ang mga bag na kanilang ninakaw. Nang magbigay na si Giovanna ng go signal, sumibat na ang grupo palabas ng bangko at muling tumawid sa pagitan ng mga gusali. Lahat ng miyembro ng grupo ay nakalipat sa kabilang gusali maliban kay Nick dahil nasira ang metal bar habang siya ay tumatawid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang kalahati nito sa baba at nakita ito sa kamera ng mga gwardya. Nagpasya naman ang mga bantay na i-verify ang bubong. Nakita naman ni Giovanna ang pag-aksyon ng mga gwardya at sinabihan ng grupo na tumakbo na. Samantala, nakakapit pa rin si Nick at walang choice kundi bumalik sa bubong ng bangko. Inihagis niya ang kanyang bag sa kanyang mga kasama at mabilis na umalis. At nang marinig niya ang mga gwardya ay mabilis siyang nagtago. Kaya nang makarating ang gwardya sa bubong, wala itong nakita na kahinahinala. Samantala, ang natitirang miyembro ng grupo ay nakarating na sa kotse at umalis na sa parking lot na nakita naman ng kamera. Patuloy namang nagtago si Nick sa loob ng bangko at sinubukang buksan ang bawat pinto, ngunit lahat ng ito ay nakalak. Di nagtagal, nakita siya ng isang gwardya at agad naman itong binaril ni Nick. Narinig naman ng isa pang gwardya ang putok kaya mabilis nitong inactivate ang alarm ng bangko. Sa kagustuhang makatakas, sinira ni Nick ang isang pinto at nakakita ng balkonahe na sapat ang taas para tumalon at lumapag sa isang kotse. Agad naman siyang pinikap ng grupo at mabilis na umalis. Nakuha naman ng CCTV camera ang plaka ng kanilang kotse. Ilang sandali pa, pumasok ang grupo sa isang parking lot at sinimulang tanggalin ang puting pintura mula sa kotse para palitan ang kulay nito. At naglagay din sila ng bagong plaka. Samantala, ang mga bag na may pera ay inilipat sa ibang sasakyan na minamaneho naman ni Giovanna papunta sa ibang direksyon. Samantala, sa bangko, natuklasan ng manager at ng mga gwardya na ninakawan ang vault. Habang patungo naman ang grupo sa border ng Italy, napansin nila na may sumusunod na kotse. Nagtataka sila dahil hindi ito sasakyan ng mga pulis, ngunit naghanda pa rin sila ng kanilang mga baril. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang kotse sa likuran nila at biglang nagpaputok. Dito ay nalaman nila na ito ay sina Marco at Mook kasama ang iba pang grupo ng Tigers. Gumanti naman ng putok sina Nick at ang kanyang mga kasama habang nagmamaneho si Donnie ng mabilis para makaiwas sa mga bala. Habang nagbabakbakan, biglang kumabig si Donnie at nagmaneho ng paatras. Dito ay nagkaroon sila ng mas magandang anggulo para mabaril ang mga umahabol sa kanila. Dahil dito ay napatay nila ang ilang miyembro ng Tigers. Gayunpaman, hindi ito naging sapat para mapigilan ng mga ito kaya't nagpatuloy ang habulan. Tinawid nila ang isang madilim na tunnel at tulay at nakarating sila sa kalsada malapit sa bundok. Nagpatuloy ang matinding bakbakan at sa wakas ay nabaril ni Nick ang isang driver na nagdulot ng pagbagsak ng isang kotse sa bangin. Sa kasamaang palad, naubusan ng bala ang Panthers kaya sinamantala ng Tigers na barilin ang kanilang mga gulong na nagdulot ng pag-crash ng kotse sa gilid ng bundok. Dumating sina Marco at Fook at naghanda para patayin ang Panthers. Ngunit bago sila makapagpaputok, dumating ang grupo ng mga Italianong mafia at pinagpapatay ang dalawa. Pagkatapos ay ibinigay ni Donnie ang mga diamante sa mga tauhan ni Octopus na nagbigay naman ng susi ng isa pang kotse para makatakas sila. Pagkatapos sunugin ang kanilang nasirang kotse, tinapalan ng Panthers ang kanilang mga sugat at sa wakas ay umalis na sa lugar. Pagkatapos ng mga nangyari, nagkita-kita sa Italia ang grupo ng Panthers kasama si Giovanna para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, naantala ang kanilang kasiyahan nang biglang tumating ang pulis para arestuhin silang lahat.
Napansin ni na Donnie at Giovanna na si Nick ay dinala sa ibang sasakyan. Dito ay lumalabas na nagtatrabaho pa rin siya kasama ni Detective Hugo para huliin ang Panthers. You want something else? Croissant. Hindi nagtagal, naging headline sa balita ang pag-aresto sa grupong Panthers at napanood ito ni Octopus at dito ay nagkaroon siya ng ideya. Makalipas ang ilang buwan, bumisita si Nick kay Donnie sa bilangguan at inamin niya na niloko niya ang grupo ngunit naging totoo siya sa kanilang pagkakaibigan. Bago umalis, pinayuhan ni Nick si Donnie na umupo sa bandang kaliwang likuran. Sit back left. Pagkatapos ng oras na para ilipat si Donnie sa ibang pasilidad, 2 helicopter ang lumapag sa gitna ng kalsada para harangin ang convoy. Umupo si Donnie sa kaliwang likuran gaya ng sinabi ni Nick. Pagkatapos, nagulat siya ng isang grupo ng nakamaskara ang kumuha sa kanya mula sa mga pulis at isinakay siya sa helicopter. Ilang sandali pa, ibinaba si Donnie sa bahay ni Octopus at nalaman niya na siya ay iniligtas pala ng Italian Mafia. Humanga si Octopus sa kakayahan ni Donnie na pagnakawan ang bangko at ngayon ay gusto niyang makakatrabaho ito para sa kanya. Sa pagtatapos ng pelikula, habang nagmamaneho si Nick, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Donnie na nagsasabing magkita sila. Napangiti naman si Nick nang mabasa ito. Kung nagustuhan mo ito ay siguradong magugustuhan mo rin ang part 1 nito kaibigan. Ilalagay ko na lang yung link sa description box or sa comment section. I-check mo na lang. Salamat! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Nag-enjoy ka ba sa panonood? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang astig. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka.